Ganito. Ganito ang pamamaraan ko. Hindi uso ang ligaw-ligaw. Kapag akin, akin. Saad niya na may deklarasyon sa gitna ng mabilis niyang paghinga. Muli na naman ako napasinghap nang dumako naman ang kamay niya sa dibdib kong kanina'y hinawakan ni Daniel. Dexter, pakiusap. Sinubukan ko siyang muling awatin ngunit parang wala naman siyang narinig. Hindi siya nakinig at sa halip ay sinunggaban niya akong muli ng halik sa labi at mapusok na hinawakan ang dibdib ko. Hindi ko na alam ang nangyayari. Ito ang hinawakan ni Daniel kanina, hindi ba? Alisin ko markang iniwan niya at papalitan ko ng akin. Ngayon, wala na ngang bakas ni Daniel. Grabing marka naman ang inilalagay niya ngayon sa akin. Hindi ko lubos akalain na nasa ganito akong posisyon ngayon. Ngayon, minamarkahan na kita. Akin ka na. Pangaangkin niya sa akin dahilan ng mas lalo kong panghihina. Ano ba ito nangyayari? Sana pala hindi nila ako sumama kay Daniel. Kanina, kung alam ko lang na ganito. Walang sayo. Pangas na lalaki. Nalalambot man ako'y nagawa ko pa rin siyang kagalitan. Ngunit galit nga ba ako? Nginisian niya lang ako. Whatever. This press is mine. Pangaangkin niya pa, kaya mariin na lang akong napapikit. Sa susunod, itong baba naman. Tinutukoy niya yung aking bandera habang umaakyat muli ang labi niyang pabalik sa leeg ko. Agad naman ako nabahala at bumangon ng takot sa akin sa sinabi niya. Akmang hahawakan niya na sana ibabang pribadong parte ko nang agad ko rin siyang pinigilan nang mahawakan ko ang kamay niya. Huwag yan, Ginoo. Nahabag kong sinabi dahil masyado na siyang nagiging mapusok. Ibang usapan na iyon kung ang pinakaiingatan ko na. Nang maimigan niyang naiiyak na ako, itinigil niyang pagalik sa akin. Pinakatitigan niya mukha kong mabuti at ilang saglit lang ay siya na mismo ang nag-ayos ng bestida kong ibinaba niya. Ibinalik niya sa dating ayos ang damit ko. Kahit ambra ko, siya na rin ang nagbalik sa dati. Hindi ko rin alam, ngunit nakitaan ko siya ng pagguhit ng konsensya sa mukha. Baka namang malikmata lang ako. Imposible namang makaramdam siya noon matapos nang ginawa niyang kapusukang ito sa akin. Abot-abot ang hiyang nararamdaman ko. Hindi ko maipaliwanag matapos nang naganap sa pagitan namin ni Dexter. Hinayaan ko siya. Nagpatangay ako. Hinayaan ko siyang halikan ako at binigyan pahintulot sa aking katawan ng walang labis na pagprotesta. Baka kung sa iba'y nagwala na ako, makawala lang. Pero pagdating kay Dexter, hindi ako makaimik. Hindi nakapagsalita at higit sa lahat, hindi ako makatutol nang ideklara niyang ako'y kanya na. Ano ibig sabihin noon? Tunay niya na ba akong pagmamayari? Ano nang gagawin ko? I'm sorry, hindi na ako nakapagpigil pa. Hingintawan niya kung kailan huli na at nang mahimasmasan na siya sa ginawa niya. Ano pang inihihingi mo ng tawad? Ginawan mo na ako ng kahalayan. Ngayon mo pa naisip humingi ng tawad? May pagkakataon kang huwag ituloy ngunit pinagpatuloy mo pa rin. Kasi hindi ka katimpi-timpi. Nakakagigil ka. Tila hirap niyang sinabi sabay napahagod sa kanyang buhok. Siya pa itong mukhang problemado ngayon. Gayong ako dapat. Alam mo, Dexter, hindi na kita dapat kinakausap pa. Iuwi mo na lang ako ngayon din. Sinabi ko na may mariing pag-uutos. Umiling siya. Hindi. Hindi kita iuuwi. Anong ibig mo sabihin hindi mo ako iuuwi? Gulantang kong tanong kasabay ng pag-awang ng bibig ko. Hanggat hindi humuhupang galit mo sa akin, walang uuwi. Mariin niya sagot kaya hindi ko siya makapaniwalang tiningnan. Anong gusto niya mangyari ngayon? Ginoo, inuutusan kitang uuwi mo na ako. Bakas ang galit sa boses ko. Hindi na ako natutuwa. Kaninang kapatid mo. Ngayon naman ikaw na mas malala pa pala. Hindi ko na rin napigilang magsidhi ang kalooban. Hindi nila pwedeng sabihin laking ibang bansa sila kaya nila ito ginawa. Hindi yun basehan para mawala sila sa katinuan dahil lang sa palagay nila'y kaakit-akit ako. Hindi ka na niya mahahawakan. Seryoso niyang sinabi at binaliwala lang lahat ng sinabi ko. Simula nang dumating sila dito sa Nayo, nagulo na ang nananahimik kong buhay. Huwag mo kong inaangkin dahil hindi ako iyo. Walang nagmamayari sa akin. Bulalas ko. Hindi ko na nagugustuhan ang nangyayari.
Siguradong dadaan ng mga araw, hindi na nila ako tatantanan ni Daniel. Ngayon pa lang ay nakikita ko na. Tingnan natin. Batid niya ang hamon. Huwag niyo na subukan ulit na bumisita pa sa bahay. Kayo ng kapatid mo. Hindi ko na kayo haharapin. Nagpupuyos talaga ang kalooban ko. Tinasan niya lang ako ng isang kilay. Kaninong lupa bang kinatitirikan ng inyong nayon? Batid niyang wala akong karapatang sabihin huwag siyang pupunta. Nahigit ko ang paghinga ko. Sa ginawa niyo sa aking magkapatid, walang dahilan para kayo'y harapin ko pa. Kung tutuusin nga, maaari ko kayong kasuhan ng sexual abuse. He just laughed without humor na nagatid ng labis na pagka-insulto sa akin. Paano magiging sexual abuse kung tumugon ka? Kung kapatid ko, pwede mo pang kasuhan pero ako. Hindi ba tumugon ka sa mga halik ko at nagpaubaya ka? Bumangon ang labis pang pagpupuyo sa dibdib ko kasabay ng pamimilog ng mga mata kong napatitig na lang sa kanya. Ayoko bang aminin ngunit tama naman siya. Tumugon ako pero dahil yun ay wala na akong pagpipilian. Ngunit tama bang idahilan ko iyon? Baka tawanan niya lang ako. Lalo ko sasabihin kong kaya lang ako tumugon dahil nawala na ako ng lakas at dahil din hindi niya ako hiniyaang makawala. Ayoko bang aminin ngunit nadala naman talaga ako. Nadala ako sa mapupusok niyang halik. Yun ang totoo. Ikaw! I know you like how I kissed. Inis. Natigilan ako nang sambitin niya ang pangalan ko. Hindi ko alam pero iba ang hatid sa akin ng pagkakabanggit niya. Kakaiba sa tenga. Kay sarap pakinggan. Tumikim ako para iwaksang isiping iyon at bumalik sa pakikipag-usap. Ginoo, hindi pa ba sapat na hindi mo na ako iginala? I'm so sorry, sweetie. Pero hindi ko pinagsisisihan ang ginawa ko at isa pa, mauulit pa iyon. But next time, I'll make sure you'll crave for more. Sensual niyang sinabi sabay kindat pa sa akin. Nakangisi siyang binuhay ang makina ng sakyan at pinasabat niya na. Natulala na lamang ako kasabay ng pagkurap-kurap at prenoseso sa utak ko ang lahat-lahat ng sinabi niya. Hindi niya raw pinagsisisihan at mauulit pa. Para siramplakan pa ulit-ulit sa isip ko ang sinabi niyang iyon. Hanggang sa sumapit na ang gabi, nakatulala lang ako nakaupo dito sa tapat ng bahay namin nang pukawin ako ng boses ni Inang. Ano't kanina ka pa tulala dyan? Napapitlag ako sa gulat. Ano, Inang? May iniisip lang. Iniisip ko mga gagawin ko sa pagbabalik eskwela. Patapos ng bakasyon. Pagsisunungaling ko. Wala ibang laman ang isip ko kundi sa Dexter lang at ang ginawa niya sa akin kanina. Magmula sa paghalik hanggang sa... Alinsunod ko na lang iniiling ang ulo ko para iwaksi sa isip ko ang senaryo kung paano niyang pinagsawaan itong aking... Hoy! Mahinang sinig ko ni Inang ang braso ko dahilan para muli na naman akong magulat. Ano ba't para kang sira dyan at panay ang iling mo? Tanong niya pa. Ano, Ina? Wala po. Iniisip ko talaga mga aaralin namin. Kimikong sagot at hindi makatingin sa kanya ng diretso. Kailan pa ako nangamba sa aralin? Makalusot lang, kailangan ko pa magsinungalin. Sigurado ka ba tungkol sa eskwela yung umuuko pa sa isip mo? Baka lalaki yan, ha? Naku, sinasabi ko sa yung bata ka, umayos ka. Advance nitong pagalit sa akin dahilan para mapalunok ako. Inang naman. Kung makapagalit naman ito sa akin, nakala mo hindi niya ako iginigiit sa mga binatang sandalyan. Hindi ako magagalit kung isa man sa mga binatang sandalyan ang bumabagabag dyan sa isip mo. Pero kung ibang lalaki walang sinabi sa buhay, ikaw ay magtigil, Eunice. Hindi ka pinag-aaral para mapunta lang sa isang lalaki walang kinabukasan, ha? Mariin na lamang ako napapikit. Ito na naman ang inang ko. Basta may sinabi sa buhay, pasok sa banga. Inang? Si Dexter? Pag-amin ko, kasabay noon ang pamimilog ng mga mata niya at agad akong tinabihan. Nanliligaw na? Galak nitong tanong. Gusto ko sanang sabihin walang ligawan na naganap at nauna na ang susuhan. Pero hindi ko naman na iyon para sabihin pa sa kanya. Kahiya-hiya. Hindi po, Inang, pero nagpapakita siya sa akin ng interes. Tapat kong sagot at nagulat pa ako nang bigla niya akong hampasin sa braso kaya napaawang ang bibig ko. Inang, ba't naman kailangan niyo pang manghampas? Inda ko dahil hindi naman nakakatuwa. Anak, sunggaban mo. Pagkakataon na natin makaahon sa hirap. Pagtulak niya pa sa akin na hindi ko talaga nagustuhan. Napatayo ako at hindi makapaniwalang tiningnan siya. Inang,
Kasi sabi niyo lang kay Aling Elena na hindi idedepende ang pag-asenso sa mayayaman. Tapos ngayon, todong-todo niyo akong itulak. Hindi ko na napigilan ang paglabas ko na sa loobin. Hindi naman kasi tama na ganoon na maging pananaw ng aking ina. Hindi iyon maganda. Halika nga. Hindi lang niya ako para muling paupuin sa tabi niya. Ikaw, utak mo ang gagamitin mo. Sa panahon ngayon wala nang dapat arte-arte. Kailangan diskarte. Pasalamat ka pa nga makikisig mga sandalyan. Ubod pa ng yayaman, kaya naralapat ng sunggaban mo. Hindi ko alam kung bakit nagkakaganito si Inang. Hindi naman siya ganito dati. Parang lumala ata ito ngayon at hindi niya na ako pinakikinggan. Ano ba nangyayari sa inyo, Inang? Kulang na lang ilako niyo na ako. Bahagya naman siyang natigilan sa sinabi ko. Hinawakan niya ang kamay ko at sa pagkakataon nito'y naging malambot at malumanay ang ekspresyon ng mukha. Anak, sinasabi ko lang sa'yo kung anong tama mong gawin. O ba sasayangin ang ganda mo sa lalakang wala ka namang mapapala? Doon ka sa malaki ang magiging pakinabang mo. Desperadang payo niya sa akin. Inang, kaya kong magsariling sika para umunlad tayo. Hindi natin kailangang iasa. Kailan pa yan? Kailan pa magbabago ang buhay natin? Kung kailan ubod na ako ng tanda? Yung hindi ko nalasap masarap na magarang buhay? Bago mo pa mapaunlab ang buhay natin, bakit tigok na ako? Wala ka pa rin nararating. Ganito pa rin ang buhay natin. Para namang may tumusok sa dibdib ko sa narinig sa sinabi ni Inay. Hindi ko alam kung kailan siya nag-umpisang maging ganito. Hindi siya ganito noon. Saka anak, ang pagmamahal naman ni natututunan yan. Pero ang swerte, bibihirang dumating kaya pinapayuhan kita na kung may pagkakataon gaya nito, sunggab lang na sunggab. Payo niya pa, kaya hindi ko siya makapaniwalang natingnan. Lumalabas na wala siyang tiwala sa kakayanan kong mapaunlad ang buhay namin. Gusto nito ay agarang pag-angat. Alinsunod akong umiling. Kaya ba talaga yan, Ina? Hindi makapaniwalang tanong ko dahilan para matigilan siyang muli. Ano po bang nangyayari sa inyo? Bakit puro pera na lang atang nasa isip niyo? At gusto niyo pa talaga na ganoon ang gawin ko? Eunice, hindi mo naiintindihan. Kayo ang hindi makaintindi. Sa sinabi niyo, parang niyo na rin question ang kakayanan ng sarili ninyong anak. Na wala kayong tiwala at bilib sa akin na kaya ko kayong dalhin sa pag-asenso sa sarili kong pagsusumikap. Hindi ko na napigilang hindi magtaas ng boses. Napupuno na ako. Kaya ngayon ang solusyon niyo para agad na yumaman ay makapag-asawa ko ng may pera para lang masenso tayo sa buhay. Sinabi ko pa. Nasa kalagitnaan kami ng pagtatalo ni Ina na biglang may tumikim sa gilid namin kaya panabay kaming napalingon dito. Walang galang na po. Pasensya na kung nakaistorbo ako sa pag-uusap niyo. Pinabibigay po sa inyo ni Nanay. Si Molly, anak ni Aling Elena na nakaaway ni Inang noong nakaraan lang, may dala itong pansit. Panabay kaming napapikit ni Inang dahil siguradong narinig dito ang pinag-uusapan namin. Dakilang chismosa paman din ang nanay nito. Ganoon din siya. Ano yan? Pansit? Palubag loob? Mataray na tanong ni Inang kaya sinanyasan ko siyang tumahimik. Akin na, Molly. Kinuha ko ang pansit. Wala po ako narinig. Saan niya at ang tinutukoy ay ang naging pag-uusap namin ni Inang habang nakangiti siya sa amin. Pasimple kami nagkatinginan ni Inang. Alam naming narinig dito lahat. Kilala pa man din naming maninirang puri ang pamilya nito ni na Aling Elena. At kahit itong si Molly, siguradong hindi rin naiiba sa kanyang nanay. Napakagatlabi na lang akong tumango bilang pagsang-ayon na lang na wala nga siyang narinig kahit na alam naming bukas tanga siya. Ano yung nasa leeg mo? Tanong sa akin ni Inang sabay hinawi ang buko para mas makita niya. Taranta kong tinakpan ang leeg ko at tumistansya dito. Naalala ko ang halik ni Dexter. Antang ako. Hindi ako humarap muna sa salamin bago lumabas ng silid ko. Alin po? Maang-maangan at kabadong tanong ko. Padarag na inalis ni Inang ang kamay ko. Chikinini yan, Eunice. Pastim bata ka. Sinong gumawa niyan? Namilog ang mga mata ko na patitig kay Inang at muling tinakpan ang leeg ko. Sabay na palunok. Hindi ko alam kung paano pa ako makakapagsinungalin. Kasalanan nito ni Dexter. Minarkahan niya. Ano, Inang? Hindi. Hindi to chikinini. Kinamot ko po ito kagabi. Sobrang katikas eh. Pinilit ko magsinungalin at umaasa kong paniwalaan niya. Sinong niloko mo? Nagkaroon na rin ako ng ganyan nang minsan ako lagyan ng tatay mo. Kaya alam ko ang namumula lang sa kate at namula sa sipsip ng paghalik.
Inang bata ka? Kanino ka nagpahalik at talagang iniwan ka pa ng marka, ha? Nanggagalaiting sigaw ni Inang sa akin. Para akong inasinan sa kaba. Hindi ko alam kung paano ko ba magagawang ipaliwanag kay Inang na si Dexter ang may gawa nito sa akin. Inang! Takot kong tawag sa kanya. Inawakan niya ako na mahigpit sa braso at dinala sa harap ng malaki namin salamin at inangat niya ang buhok ko para makita ang kabuang itsura ng leeg ko. Natutup ko ang bibig ko nang makita. Ang dami kong pula sa leeg. Ang iba'y paubi-ubi at pulang-pula. Ngayon mo sa akin sabihin na mula lang iyan dahil sa kati at pagkamot mo. Talaga kang bata ka? Kanino kang nakipaghalikan? Bakas ang gigil sa boses ni Inang dahil sa labis niyang galit. Kabado at takot ko siyang hinarap habang magkadaop ang dalawa kong kamay at tarantang nagsusumamong pakinggan niya muna ako. Gigil siyang tumango-tango. Sige Eunice, sabihin mo't makikinig ako. Sino ang tahasan na lalaking gumawa niyan? Napalunok ako. Sa Dexter, Inang. Kahapon, nung nasa sasakyan kami doon niya. Diyos ko ka, si Dexter? Gulantang niyan tanong na alinsunod kong ikinatango at kabadong kinagat ang ibabang labi ko. Bakit hindi mo naman agad sinabi? Nagalit pa ako. Si Dexter lang naman pala. Akala ko kung sinong lalaki lang dyan ang gumawa sa'yo niyan kaya ako nagalit. Ako naman ang nagulantang sa naging reaksyon at sinabi niya. Hindi ko siya makapaniwalang tiningnan kasabay ng pag-awang ng bibig ko at hindi malaman ang mararamdaman. Ayos lang ho sa inyo? Tanong ko. Bakit hindi ko nga pala naisip na pagdating sa Santillan ay botong-boto ito? Baka kahit hindi ako umuwi magdamag at alam niyang isa sa mga binatang Santillan ang kasama ko ay baka tuluyan niya na akong ibigay sa kanila. Abay bakit naman hindi? Yun nga ang gusto ko. Mapalapit ka kahit isa sa mga binatang iyon. Mas maganda nga kung 3 binatang yun mahumaling ng gusto sa'yo eh. Abay di, jackpot tayo. Tanging iling na lang na itugon ko sa sinabi niya habang hindi makapaniwalang napatitig na lang. Parang baliwala dito ang mga pinag-usapan namin kagabi. Hindi niya naalintana lahat ng sinabi ko. Inang! Hindi niyo alam ang sinasabi niyo! Sa pagkakataong ito'y muli na naman ako nagtaas ng boses. Ano pang inaarte mo, nak? Nagpahali ka na nga, hindi ba? Wala siyang pakialam sa nararamdaman ko. Aminin mo, nagalaw ka na ba niya? May nangyari na ba sa inyo? Kung meron na, kailangan kayang walain ang hanggang halik lamang. Pakiusap, tigilan na ninyong pagsasalita ng mga ganyan. Pabalang kong sinabi dahilan para mas lapitan niya ako. Huwag mo ko tinataasan ng boses. Iniisip ko lang ay kagaganda ng buhay mo. Natin! Ganda ang puhunan mo, anak. Matalino ka rin. Huwag mo sasayangin ang magagandang katangian mo. Pagalit niya sa akin sa maling pag-iisip. Hayos naman sana. Hindi naman mahirap gustuhin sina Dexter at ang mga kapatid niya. Kaya lang kung ganitong dinidiktahan ako at pinangungunahan parang ang hirap lang magpakatotoo. Baka isipin nilang pera lang ang habol ko kung may isa man akong patulan sa kanila. Hindi magandang isipin na ganoon na magiging tingin nila sa akin, sa amin ng pamilya ko. Hindi ako ganoong babae. Mas matimbang sa akin ang nararamdaman kaysa sa anong pa mang mga bagay. Mas naniniwala ako sa pagmamahal at hindi ako magpapadikta dahil lang iyon ang gusto ng magulang ko para sa akin. Magdedesisyon ako na naayon sa gusto ko, hindi dahil naayon sa gusto nila. Mahirap ko magpapatuloy na ganito si Inang. Kasama na rin po ba dyan ang kawalan nyo na ng bilib at paniniwala sa akin na kaya ko? Na kaya kong mamuhay tayo balang araw sa buhay na gusto nyo galing sa mga pagsusumikap ko? Anak, bilib ako sa'yo, kaya lang mukha kayong pera. Gusto nyo agad-agad asensado na tayo. Dedepende tayo sa pinaghirapan ng iba. Gusto nyo ba ganun? Putol ko sa sana'y sasabihin niya. Alam mo, kung ayaw ko lang masugatan at masira maganda mong mukha, sinampal na kita sa pagsagot-sagot mo sa akin. Hindi mo ba nakita ang hirap ng amang mo noon? Ang hirap ko ngayon na may taguyod ko lang mag-isa ang pag-aaral mo? Sana lang, malinaw sa isip mo kung gaano kami naghirap ng amang mo, mapalaki ka lang. Mahaba niya litanya. Bakit pakiramdam ko kailangan kong bayaran ang naging obligasyon nila sa akin bilang anak nila? Bakit parang ako naman ang obligado ngayon na suklian ng pagpapalaki nila sa akin? Marunong akong tumanaw ng utang na loob at kasama ko sila sa pangarap ko, ngunit bakit ganito mga magulang ko? Inuobliga akong bayaran sila sa paraang alam nila ang makatagpo ko ng maperang lalaki.
Hindi kalabisan ang hinihingi ko sa'yo, Eunice. Para din naman yun sa'yo. Naging maingat kami sa'yo simula sa pagkabata mo kaya inaasahan namin na makatagpo ka ng disenteng lalaki. Hindi kalabisan? Hindi ba labis-labis na ito? Kulang na lang ihain ako at ilako sa kanila. Paano niyo nasabing desente ang mga santilian? Paano niyo nasasabi sa akin mabubuti ang mga binatang yun? Dahil lang may pera? Yaman na may pagmamalaki? Hindi ho yun basihan. Hindi basihan ng yaman kung anong kalidad meron ng tao. Pinaglalaban ko talaga ang kung anong pananaw kong tama. Hindi ko sila para gustuhin dahil lang mayaman sila. Mas nananaig pa rin sa akin ang paniniwala kong ang pag-ibig ang mas importante. Dahil ang pera nandyan lang yan, kayang-kayang kitain. Ngunit ang pag-ibig, kay hirap hanapin. Kailangan ko patuloy magsuot ng scarf sa leeg tuwing lalabas ako ng bahay. Mabuti na lang talaga malamig ang panahon. Nataw ang mga tao rin ay nakasuot ng panlamig. Abala ako sa pagdidilig ng mga halaman na mapalingon ako dahil may narinig akong humintong sasakyan sa likod ko. Hindi ito sasakyan na Dexter. Sunundan ko ng tingin na binatan lumabas ng sasakyan at parang gusto kong tumakbo papasok sa loob ng bahay nang makita ko si Daniel na papalapit na sa akin. Nabitawan ko ang lagadera at patakbo na sana ako sa loob nang maagap niya akong nahabol nang hapitin niya ako sa bewang. Ano ba? Bitiwan mo ako! Pagpupumiglas ko. Eunice, let's talk. Sinusubukan niya akong pakalmahin ngunit nagpumiglas pa rin ako. Wala tayong dapat na pag-usapan, Daniel. Naging pangas ka. Hindi ka na dapat nandito. Buliw ko sa kanya. Bibitawan lang kita sa oras na kumalma ka na. At mag-uusap tayo na maayos nang hindi mo ako pinagtatabuyan. Kapag hindi mo ako kinausap, dadalhin kita sa bahay at itatali kita sa kama ko. Pumili ka. Mag-uusap tayo na maayos o iuuwi kita. Kondisyon niyang may kasamang pagbabanta. Napalunok ako at unti-unti na nga akong kumalma at hindi na nagpumiglas. Kasabay noon ang unti-unti niya na rin pagbitaw sa akin. Good. Masunurin ka pala eh. Kailangan pa tatakutin ka bago kami mapag-usap. Ngayon, doon tayo sa loob ng bahay niyo para formal kita makausap tungkol sa ginawa ko sa iyo kahapon. Saad niya na siya na nag-imbita sa sarili niyang pumasok sa loob ng bahay namin. Nauna na siyang pumasok sa salas namin at naupo sa sofa naming kahoy. Tahimik na lang din ako naupo malayo sa kanya. Eunice, let me apologize for what I did to you yesterday. Nadala lang ako. Siyang hirap talagang pigilan eh. Kaya patawarin mo ako. Sincero naman niyang hingi ng patawad sa akin. Imbis na intindihin na sinabi niya, natuon ang pansin ko sa bandang dulo ng kanang labi niyang may sugat at pasa. Ganoon din sa may bandang kilay niya. Naalala ko sinabi ni Dexter sa akin na sinuntok niya raw ito. Wala sa loob kong naiangat ang kamay ko patungo sa mukha niya. Hinawakan ko ang labi niyang may sugat at ang kilay niyang may sugat din. Kita ko nagulat siya sa ginawa kong paghawak sa kanya. Masakit ba? Nababagabag kong tanong. Oo, at may nagawa siyang hindi ka nais-nais sa akin ngunit ayoko namang makakita na may nasasaktan. Ewan ko ba, dapat galit nga ako sa kanya pero nang makita kong may pasa at sugat siya sa mukha, parang naawa naman akong bigla. Mapakla siyang umiti at umiling. Hindi, wala yan. Sagot niyang batid na hindi niya iniinda. Sinuntok ka ng kuya mo? Tanong ko. Manyakis ka kasi, ayan tuloy. Paninisi ko pa sa kanya dahil totoo namang manyak siya. Natawa siyang bigla. I think I really deserve that punch. Iginanti ka ni kuya. Sagot niya at bigla ko tuloy naisip dut-dutin at diinan ng sugat at pasa niya sabay labi. Aray! Inda niya. Dapat ka lang namang suntukin. Saad ko, sabay tayo at pupunta sana ako ng kusina nang hawakan niyang kamay ko. Saan ka pupunta? Pigil niya sa akin. Diyan ka lang, may kukunin lang ako. Nagtungo ako sa kusina at kumuha ng ice cube sa maliit na refrigerator at inilagay sa katamtamang ice pack. Bumalik ako sa salas at muling naupo sa tabi niya at sa pagkakataong ito'y lumapit na ako. Akin ang mukha mo. Kinuha ko ang mukha niya sa marahas na paghawak sa panga niya dahilan para mapangiwi siya. Dahan lang naman. Damang-dama ko galit mo sa akin ah. Reaksyon niya ngunit tinaasan ko lang siya na isang kilay. Manahimik ka. Walang pag-iingat kong inilapat ang ice pack sa parteng may pasa at sugat dahilan para mapangiwi siya. Aray! Dahan-dahan naman. Sadista ka ba? Reklamo niya. Siya na nga itong inibsa ng pamamagana mo kay nagre-reklamo pa. May reklamo ka? Ititigil ko na.
Akman tatayo na sana ako at hindi na itutuloy nang hawakan niya ang kamay ko ng mahigpit. Dito ka lang. Di na ako magrereklamo kahit na sinasaktan mo ko. Matrama niyang sinabi kaya diniinan ko pa ang pagkakalapat ng ice pack. Ouch! Muli niyang inda. Masakit? Seryoso ngunit patuloy akong tanong na may himig pagkasarkastiko. Kung oo ang sagot niya ititigilan ko na. Hindi masakit. Ang sarap nga eh. Kibing sagot niya kahit napapangawi na. Sige, diinan pa natin. Diniinan ko pa nga. Ang sarap no, kapag dinidiin. Pangasar ko pa na may gigil sa muka, ngunit seryoso lang ang mga mata kong nakatingin sa bawat reaksyon niya. Oo naman, masarap talaga kapag diin kung diin. Nagawa pa niya talagang pairalin ng kapilyuhan sa kabila ng nararamdamang sakit. Naawa naman na ako kaya tinigilan ko na. Namumula ang mukha niya. Mas lalo ko atang napamaga. Pasensya. He hissed with his teeth. Imbis na hindi na masakit, minasakit mo lang ata para lang makaganda ka sa akin. Inda niya pa sabay sa pusa pangang nadamay na ata sa sakit dahil sa ginawa ko. Ay, alam mo? Sarkastikong tanong ko. Deserve mo talagang masuntok. Kaya sa susunod isipin mo na mga gagawin mo. Pasalamat ka nga hindi kita kinisuhan eh. May kataasan ng boses kong sinabi dahilan para mapasagitsit siya. Patawarin mo na ako, Eunice. Hindi na talaga mauulit. Sige no. Pagsusumamo niyang patawarin ko siya, umirap lang ako sabay halukip-kip. Pinag-iisipan ko pa kung dapat ko ba siyang patawarin o takot lang akong totohanin niyang iuwi niya ako at itatali sa kama niya. Hindi niya yun pwedeng gawin ano? Hindi ko na uulitin ang kapangasan ko sa'yo. Kasalanan mo rin naman kung tutuusin. Masyado ka maganda eh. Habat ako pa ang sinisi. Gusto mo dagdagan ko pa yung pasa mo? Banda ako dahilan para mapataas siya ng 2 kamay. Wag, masisira kang gupuhan ko. Sayang naman ang lahing kayang ma-produce dito kung masisira lang. Tama nang nasuntok ako ni kuya, wag ka lang. Sad niya kaya natawa na ako. Loko talaga. Ang mukha bang ginagamit sa paggawa ng bata? Hindi ba't? Natigilan ako sa sariling pananalita na mapagtanto ko kung ano ba itong sinasabi ko. He looked at me in an awe expression sabay ngisi. Anong ginagamit sa paggawa ng bata? Panunukso niya. Tumikim ako. Magtigil ka. Pananaway ko. Tumawa lang naman siya ng pagaksabay iling at dumako ang tingin niya sa suot kong scarf. Kaya naalarma ako dahil baka may subilip na kiss mark at nakita niya. Kabado ako inayos mabuti ang scarf na nakabalot sa leeg ko. Ang ganda ng scarf mo. It looks good on you. Bagay sa'yo. Puri niya kaya kimilang ako ngumiti. Thanks. Sino nga nagtahi nito? Pwede mo ba rin magpatingin ako? Bumangon ang pagkataranta sa akin. Bakit pinatatanggal pa eh? Kita niyo na naman. Ano? Wag na. Malamig kasi kaya nga ako nagsuot ng ganito. Pagtanggi kong tanggalin, mabuti na lang hindi na siya nangulit pa. Napatawad mo na ba ako, Eunice? Sa pagkakataong ito seryoso na siya. Ang mga mata niya'y sinserong nakatitig sa akin. Huminga ako ng malalim bago nagsalita. Huwag mo na lang sanang uulitin, Daniel. Hindi naman ako kagaya ng mga ibang babae dyan. Iniingatan ko sarili ko pagdating sa mga kalalakihan. Lumambot naman ang ekspresyon ng mukha niya, ganoon din ang mga mata. Patawad muli kung nanamantala ako ng pagkakataon. Hindi ko inisip na hindi ka nga pala katulad ng ibang babae dyan na mabilis makuha. Hindi ako ganoong babae, Daniel. Pagtutuloy ko sa kaputol ng sasabihin niya na batid ko ring iba ako. Kaya sana ngayon patatawarin kita. Huwag mo nang uulitin pa. Kung tunay na magandang intensyon mo o kung ang nais mo yung maging disente kang lalaki. Sandali siyang natahimik na tila pinoproseso niya sa isip niya ang mga sinabi ko. Ilang saglit pa bago siya nakapagsalita. Nais kitang ligawan, Eunice. Kung iyong mamarapatin, nais kong ligawan ka. Hingi niyang pahintulot na ikinabigla ko. Napalunok naman ako at agad na pumasok sa isip ko si Dexter. Kung papayagan ko manligaw sa akin, si Daniel, ikagagalit ba niya? At bakit ko ba iniisip kung ikagagalit niya? Hindi ko naman siya nobyo. At sabi ko nga gagawin ko ang gusto ko nang walang pagdidikta ni Numan. Desisyon ko ang mahalaga at yun ang gagawin ko. Wala nagmamay-ari sa akin. Akin ang katawan kong ito. Kung magagalit si Dexter, wala siyang karapatan gayong hindi naman ako ang nagpaangkin sa kanya. Kung yun ang gusto mong gawin, sige.
Hindi kita pipigilin, ngunit tatanggapin at rerespetuhin mo kung ano magiging desisyon ko sa huli. Babasa ako sa kung anong pagkakakilala ko sa'yo habang tumatagal. Hindi ako nangangakong sasagutin ko siya. Hindi rin naman ako nangangakong babasta din ko siya. Kung nararapat siyang bigyan ng matamis na oo, bakit ba hindi? Kung ipapakita niya naman sa akin na malinis ang intensyon niya at higit na igagalang ako, wala magiging problema. Hindi hawak ni Inang o ni Dexter ang desisyon ko o kahit sino pa man. Sarili kong pananaw at desisyon ang susundin ko. Hindi dahil inutusan o diniktahan ako, kundi dahil yun ang gusto ko. Ganun lang kasimple.